Kagugpapuan na kami di Dominguez. Ayun po, Joseph Lopez po. Ayan. So, sinabi ni ma'am kanina, engineer, nahihiya ako actually pag engineer yung sinasabi eh. Kasi lahat flood control. Kaya wag yun na muna sasabihin yun. Pagkatapos, pag may nakulong na lang na corrupt, doon yun na lang sabihin yung engineer. No. Anyway, pasensya na po, hindi ko po nasimulan yung program natin. Pang-5 barangay ko na po kasi ito ngayong araw. Pang-6 sa Happy Hollow, naligaw ako kanina. Nadaanan na pala namin yung taxi, pinunta ako doon sa Happy Hollow. Tapos, ngayon lang kasi ako nakapunta. Nung last kasi is in-invite po ako doon sa Girl Scout. Sabi ko pupunta ako dito. So, first time ko pong nakapunta dito, kaya naligaw kami kanina. And, yun po, ang task ko po ngayon is to deliver the speech of the Secretary of the Interior and Local Government. So, pasensyahan nyo na rin po ako, hindi po ako masyadong nakaka-Ilocano. Yun. And, taga-Tarlac po kasi ako. So, masaya naman ako dito sa Cordillera. Ang rich-rich ng culture nyo. Yan. Panay mga Senior. Nakikita ko is panay senior ata yung mga nandito. Mga SK. Wala. No? Wala. Sangguniang? Kabataan? Sanggunian katandaan. Sangguniang katandaan. But anyway, to start is, thank you po doon sa actually na halfway ko sigurong narinig yung report ni Punong Barangay, which is nagaganda naman yung mga narinig ko lang yung mga kaperahan ninyo. So, makikita nyo naman, sabi niya yung full disclosure board, makikita nyo doon kung paano nila ginastos. Kasi para maging transparent and accountable kung sino yung sa mga pera natin. Siyempre, tax natin yun. Kahit kami, kahit pinapasahod nyo kami sa mga taxes nyo, nagbabayad din naman kami ng tax. So, ginagamit din natin yung mga pera na nating lahat para sa mga projects. So, without further ado, recognize yung mga kasamahan po natin sa DPLO, Sir Dex and Sir Patrick. Nandiyan po. Then sa ating mga masisipag na opisyal ng barangay. Yan, parang hindi ka agree sa masisipag Yan, mga opisyal ng Sangguniang Kabataan, meron po ba dito? Wala. Wala? Wala kayong mga kalahok ng barangay assembly, of course kayo yon, mga kinatawan ng iba't ibang sektor, at mga minamahal na residente ng Barangay Country Club Village. Yan. Baka mamaya mapagbalik-baliktad ko na. No, baka happy hollow yung masabi ko. Naimbag na bigat kada kami na po nga. Malam. Before I start, nais ko pong pasalamatan na naman ang ating minamahal na barangay officials, lahat ng miyembro ng komunidad, kayo po yun. Actually, ito yung pinakamaraming sa 5 barangay. 5 barangay sa kayo yung pinakamarami. Sa ata may ganito, may pawat-wat kasi may pupunta. Pawat-wat daw. Nagtipon-tipon ngayong araw para sa second. Amonay wat-wat. Sabi niya dito, medyo maliit kasi no. Second semester barangay assembly. Yan. Tatangaal daw po, nagtipon-tipon tayo. Sabi ko nga sa barangay assembly, sa pangunguna ng inyong punong barangay, Honorable Nestor B. Almag, sir. Yan. Kasama ang iba't ibang katulungan natin sa barangay, which is tayong lahat po yun. Even though hindi ako taga-barangay, syempre, yun yung mandate namin, tumulong sa mga barangay. Sabi niya dito, based on Section 397 of the Local Government Code or the RA 7160, all barangays in the Philippines shall organize a barangay assembly at least twice a year. So, maalala niyo po ba kung kailan yung huling barangay assembly ninyo? Maliban sa mga barangay officials? Buwan May. March. March? Parang barangay official ata yung nagsabi Yun po. So, ginaganap po natin yun ng March and October. So, preferably Saturdays and Sundays of those 2 months. So, sabi niya dito at least twice a year. Pwede kayong gumawa cup and barangay official natin ng every month. No, pero masyado na atang magastos. No. But anyway, sabi lang naman niya dito at least twice a year. Makabuluhan ang barangay assembly sapagkat nagsisilbi itong plataforma upang mapag-usapan ng mabuti ang accomplishment, mga plano,
mga issue na kinakaharap ng ating mga kabarangay. So yun nga po yung nasabi ni Punong Barangay kanina, marami siyang sinabi na accomplishment and of course yung mga plano sa susunod pang mga buwan. Ilang buwan na lang ba kayo? And yun po. Then makikita natin ngayon, ilan bang population ng Country Club Village? 2,100. 2,000 plus. Ilan po yung Retire. nasa attendance sheet dyan? Walang 130? O, ayun, wala pa tayong 10% dito sa ating barangay assembly. Tapos baka mamaya yung mga hindi pa pumupunta dito, yung mga marereklamo. Di ba? Sila pa yung ang tabi ng dila na magreklamo sa atin, tapos hindi sila nakikisama dito, which is this is the proper forum para mapag-usapan yung mga issues and concerns natin. Tapos tignan nyo, in-announce ni Kapitan kanina kahit yung mga ng aso, yun? Yung tae ng aso, pinoproblema pa ng barangay, di ba? So yun dapat na pag-uusapan dito yun, kung sakaling yung mga kabarangay natin doon, baka pumupunta lang sila dito pag mapupuno lang tong stage natin dito or tong court natin pag may paayuda. Dapat hindi ganun. No? Tama? Moving forward, the Barangay Assembly is an instrument upang mas lalong palakasin ang antas ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng barangay and of course ang ating kabarangayan. Sabi niya dito, the theme for the Barangay Assembly is, nababasa niyo po ba yung theme? O, banggit naman po, araw ng solusyon at aksyon. Barangay Assembly. Ayan po. Parang ang hina-hina ng boses natin. Yung mga hindi po nagsabi dito, hindi nagsalita ka po walang merienda. Banda rito lang yung nagsasalita eh. But anyway, sabi niya po dito, kung inyong mapapansin, binibigyang diin sa tema ang solusyon na makakamit gamit ang sama-sama nating aksyon. Sabi niya rin dito, ang tunay na good governance ay hindi lamang tungkol sa magandang performance ng barangay, ng city government, ng national government. Kundi ito rin ay tungkol sa kung papaano ang bawat isa ay magiging kabahagi sa pagtukoy ng aksyon at solusyon sa mga problema natin dito sa barangay. So, amin tayo apo, nagtatiro na in promoting good governance. Si barangay officials kasi and barangay is work hand in hand sa pag-promote ng good governance. Kasi kung si barangay lang is may political will na mag-good governance dyan, is hindi rin magiging effective yan kung hindi kayo part ng good governance. And kung kayo gusto yung mag-good governance, tapos yung mga barangay officials natin is walang political will, hindi talaga makakamit yung good governance. So, lahat po tayo part ng good governance. Yung pag-voice out lang natin ng issues and concerns, isang part po yan ng good governance. Kasi hindi nyo sinisiraan yung barangay. Yes. Di ba? Dito nyo sinasabi yung mga issues nyo. No? Tama yun? Opo, sabi naman. Dito po, ito 50 pages po kasi ito, okay lang? Tapusin ko? Oo. Yan. Wala na kayong mapag-uusapan pag tatapusin ko itong 50 pages. Yan. Anyway, ang kagawaran ng interior at pamahalang lokal o DILG, yan po, sino pong nakakaalam ng DILG sa inyo sa mga kabarangay natin? Yan. Sabi ng Department of the Interior and Local Government po yun. Hindi po interior design yung pamahalang namin. Yan, katulungan po kami ng mga LGUs to promote ang matino, mahusay at maaasahang leadership ng mga barangay. Kung paano nila mapapatakbo ang local government, kung paano sila makakapag-serve sa inyo ng mas maayos. Local. Ang DILG ay binibigyang importansya ang collective na pagpaplano ng barangay at multi-sectoral engagement to give focus on the different thematic issues that your barangay and the society is facing right now. So yun nga, thematic issue nyo pala dito is yung poop ng aso. Yun yung tumatak sa akin eh. Matatandaan noong May 12, ano yung May 12, kung matatandaan nyo? Election. Nung election daw po, kung saan nakapagtala ang COMELEC ng pinakamataas na highest voter turnout.
pagdating sa midterm election sa kasaysayan ng Pilipinas, which constitute to 82.20% po yung voter turnout natin. Out of 69 million, 57 million po yung bumoto. So Wow. makikita po natin talaga na yung participatory governance natin kasama yung mga sa public doon na nakikibahagi na po kayo doon sa ating government. And yun po, pinapa-announce din po ng COMELEC na open na po yung registration. Kung sino pa po yung gustong mag-register para sa barangay and SK election next year, pwede na po kayong mag-parehistro Awan ulit. pa Next year, in-announce ko na. Pero doon po tayo sa awan pa pil pa lang. Latest issuance na next year yung BSKE election. Dahil sa inyong aktibong partisipasyon sa pagpili ng ating mga leader, na alam ko naman pinag-isipan nyo, tama? Pinag-isipan nyo ba? Kininatis nyo ba silang maigi? Nagsisisi ngayon. Nagsisisi ba kayo ngayon? Opo. Opo? Blood control. Blood control. Ayun. Blood So control ayun po, issue. kasi yun naman, ang vote kasi natin dito is 1:1 talaga. So every vote counts. Kung binoto nyo yung mga Kurakot. nasangkot sa blood control na yan, Nagsisisi. nagsisisi ba tayo? Siyempre nagsisisi tayo. Opo. So sa susunod na election, alam na natin kung sino yung mga iboboto talaga Yes natin. po. No, noted? Noted. Noted. Copy. Pero dapat Secret noon? Noon secret, kaya hindi namin alam. Yes po. Ay, vulgar, alam na namin. Yes po. At least natututo tayo lahat na ano. ng tao. Oo. Yung ibinoboto talaga ng tao, yun ang lalabas sa COMELEC. Kaso hindi eh. But anyway, I will not comment on the COMELEC procedure na. Yan. Basta tama yung maboboto natin kung sa Kahit tingin yung tama yung ano. ibinoboto mo, hindi naman yun ang lumalabas. Abo. Pero sa COMELEC issue na yan, sir. Oo. Yan. Basta kami, pumapasok kami pag meron nang nahalal. No, ng DILG. So, ngayon ay ating susundin ang kanilang mga plano at Yes. plataforma. Mm. Oras na ng paniningil. Yes. And of course, sabi ko nga kanina, yung good governance, lahat po tayo sama-sama doon. And it is our duty in the barangay to do our part in the implementation of programs, projects, and activities na makakatulong of course sa inyo. And yung participation nyo is one of the key in attaining good governance. And I hope yung mga nasabi ni Kapitan kanina, yung mga topic actually in drugs, in peace and order, in ecological solid waste management and all other is mapag-uusapan nyo talaga today. Even though ilang oras na lang, alas 5 na, no? Kaya bibilisan ko na itong pang 30 pages naman na ako eh. Sa mga nagagandahan at nagwagwapuhang community members ng Barangay Country Club Village, nais ko pong hiniin ang inyong personal na commitment na maging aktibo sa inyong partisipasyon not just today in the Barangay Assembly, kundi maging sa mga susunod pang aktibidad ng inyong barangay. Win, Apple. Sa panunungkulan ng aming kalihim ni DILG Secretary Juanito Victor Janvic Katibayan Remulla, DILG CAR Regional Director Attorney Anthony C. Noida, at DILG Baguio City Field Office City Director Milicet B. Carino, makakaasa po kayo, kami naman po ang magko-commit sa inyo, makakaasa po kayo na mas lalo pa nating paigtingin at pagtitibayin ang mga serbisyong ibinibigay ng DILG. Opo. Meaning sa serbisyo, hindi yung tupad, hindi yung AIX, hindi yung AKAP. No, wala po Yabang. kaming ganun sa aming departamento. Bagkos yung capacity building na binibigay namin sa mga LGUs, Mm. sa mga local government units para mas mapaigting yung kanilang pagbibigay ng basic service delivery. Yes. Magpapatupad pa po kami ng mas marami pang programa, Secretary. Yan. Sabi namin dito, magpapatupad pa po kami ng maraming programa. Tupad. Mas marami na namang MOBs ito. Kaya okay lang. But anyway, upang palakasin ang kapasidad ng ating local government unit sa Baguio,
syempre maalam nyo naman na 129 barangays ang Baguio City, napakarami nun. Yes. And isang city government, so 130 local government units ang paigtingin natin dito sa Baguio City. Katuwang natin ang mga barangay, non-government organizations, civil society organizations, faith-based organizations, the academe, at mga volunteers sa pagpapalakas ng serbisyong ihahandog ng DILG sa ating mga nasasakupan. And yun po, pinaka-favorite natin. Before I end, kaya't ko lang agpasalamat sa mga miyembro ng Barangay Development Council. Meron po ba dito? Lahat kayo. Yan. Sino po yung mga member nun? Itaas na lang yung kamay kung nasabi yung council, ha? Yan. Barangay Development Council. Yan. Barangay Anti-Drug Abuse Council. Yan. Barangay Peace and Order Council. Yan. Barangay Council for the Protection of Children. Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Barangay Physical Fitness and Sports Development Council. Wala. SK to. Barangay Ecological Solid Waste Management Committee. Yan, Absent. parang wala nagtaas ng kamay. Ayun. Lupong Tagapamayapa. Ito. Yan. Ating mga barangay tanods. Yan, nandun sila sa baba. Mga street sweepers. Yan, wala rin sila, baka nandun sila somewhere. BHERTS po, Barangay Health Emergency. Ayan. At iba bang barangay-based institution, pasensya na po, hindi ko po nalista yung iba. Mga CSOs, meron po ba dito? Civil Society Organizations. Yan, wala pa rin po. Invite na lang po natin next time. Ensure natin na nandito. And non-government organizations. Wala. Meron? NGO. Yan. NGO. Mga SK, mga senior. Yan. And of course, our punong barangay, Sir. And barangay, sangguniang barangay members, ilan kayo? Kompleto ba kayo dito? Baka mamaya hindi pala kompleto ang barangay officials na nandito. Tapos ang lakas ng loob nating mag-invite sa mga participants, hindi pala kayo kompleto. No? Tama? Dapat kompleto sila, no? Dapat kompleto kayo nandito. Okay? Okay, PB? Barangay Secretary? Barangay Treasurer? Yan, nandun siya. Barangay Health Worker? Nandun din. IPMR, meron po ba tayo? Wala. Wala. Youth, SK, wala rin. Wala. No? Mga kapwa ko youth, ilan ba yung youth na nakikita ko dito? Kami na lang. Magtaas nga yung mga youth, magtaas ng kamay po yung mga youth dito. Yung mga Wala. not more than 30 years old yung edad. Kami. Ayun, parang wala. Parang si Sir Patrick lang ata. Ng More than Rivero. 30. Kung Saka ako. Dalawa lang kami. Bisita nyo ba kami? Wala kayong ine-engage na youth. Next time is we engage the youth din dito sa ating ano. Oo, Wala next eh. time. Di Kasi sila- sila naman yung mga papalit sa atin. No? In 20 years time. No? Hindi active. Hindi active yung youth. Oo. Nakaharap sa computer. Opo. Ayun po, kung may mga kamag-anak kayo dyan, ipunta nyo dito pagka mga barangay assembly para makinig din naman sila. And Wala. yun po, nakita nyo po mga nagre-raise yung mga hand kanina. Sila po yung mga nagtitiyak na ang bawat isa sa barangay ay nabibigyan ng angkop na serbisyo, yung mga kabarangayan natin. And of course, sila rin yung mga sisisihin natin. Alam nyo na kung sinong pupuntahan ninyo. Kung sa peace and order may problema, DILG. Kagawad. Yan. Unas. Kung si Ecological Solid Waste, yung nagtaas kanina ng kamay, Trace. doon, alam nyo na, yung sa mga poop ng aso, sila yung sisisihin nyo. Bakit wala si Chris? And nais ko rin pong bigyang pansin ang City Government of Baguio para sa kanilang mga pagsisikap. Maraming salamat po na bigyan ng kaukulang tulong at assistance ang ating barangay. And isingit ko na lang, we will be having, dadaan kasi dito yung bagyo, yung Ramil. Ramil. Yung tropical Ramil cyclone Ramil, Ramirez. baka bukas siya, magla-landfall or mamayang gabi. Huwag lang po muna kayong pumunta ng SM mamaya. Ay, bukas, no? Siguro bukas ng gabi pwede kasi nakalabas na siya ng landmass. Pero yun po, sa BDRRM natin is
kindly Jebicol sa amin. convene na siguro with that. Ay, Bima ba? At yung same truck po ni Paolo, alam niyo po ba yung bagyong Paolo nung last time? Yes. Same truck din po kasi, kaya Yes. madadaanan din tayo. Ayun po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga proyekto, not just the projects and programs and activities of the DILG, but sa programa ng ating barangay, programa ng ating city government, and programa ng national government. Sama-sama nating tahakin ang maunlad na landas tungo sa bagong Pilipinas. Again, salamat, iyaman, mabuhay po tayong lahat. Thank you, Sir Joseph. Hala ka nag-mistake. Sir Joseph Lopez. Daanan nga Dominguez. Sir Joseph, mas po kaya no ni Sir Dominguez. Promise. May I please read the content of the certificate? Baguio Country Club Village. This certificate of appreciation is awarded to Joseph D. Lopez for his invaluable contribution as a guest speaker during the conduct of the Barangay Assembly Day for the second semester of the calendar year 2025 on October 18, 2025 at the Open Basketball Court, Sector D, Country Club Village, Barangay. Given this 18th day of October in the year of the Lord 2025. Signed, Punong Barangay Honorable Nestor B. Almag. Ay, nakalubanan ali ang photo. Tayo sir para makita sila lahat. Yan. Oy, natayo di ka abuan.